Hello and welcome back ulit sa aking channel. This is Fred and today pagpapatuloy natin yung ating usapan, no? So marami na tayong napag-usapan about basically yung spiritual journey natin and yung human experience natin dito sa earth. So napag-usapan na nga natin yung nagsimula tayo sa meaning and purpose of life. Tapos, in terms of consciousness yung ginamit natin, no? Kasi para mas malawak yung maging perspective natin. So, ayun nga, review lang ulit tayo. Meron tayong 3 levels of consciousness, no? So, ito lang yung ginagamit natin para simple lang at mas madaling maintindihan. So, meron tayong God level consciousness, may soul consciousness, and human consciousness. Napag-usapan din natin yung ascension journey, no? So ito yung return natin to God, or ito yung evolution ng ating soul, no? Evolving into perfect spirit, no? And then yung unang naging parang kumbaga application natin itong mga topic natin about consciousness and ascension is yung related sa healing. Kasi sabi nga natin na yung other term for ascension na mas familiar tayo is healing, no? So, napag-usapan natin na meron tayong iba't ibang aspects of healing. So, may physical, emotional, mental, and spiritual. And kailangan i-approach natin siya ng holistic or meaning whole. Titingnan natin siya ng buo. Kasi ang root cause of all sickness is the idea of separation from God, no? Kung titingnan mo, kung ngayon mo pa lang siya mapapakinggan, iisipin mo, ano namang kinalaman nung mga sakit ng tao doon sa idea of separation ng God? Makikita mo later on or sa mga susunod pang videos habang mas lalo pa nating dinideepen yung understanding natin about this. Makikita mo kung paano naging related yung mga physical illnesses or conditions. Kasi sabi nga natin, nagmamanifest sa physical aspect of being is yung mga symptoms lang, no? Yung totoong sickness is nandoon sa deeper aspects of our being, no? At yan yung makikita natin kung paano sila related, kung paano nagmamanifest siya into physical. So, sabi nga natin last time na yung root cause is the idea of separation. So, paano ba ito nagmamanifest, no? So, kung idea of separation, by the way, itong mga topics na to, mas lalo pa natin siyang i-detalye sa dun sa sa self-study. Ito yung study based on a course in miracles, no? Ito yung isa sa mga powerful na teachings, no? Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na videos. Ito yung mga intro lang para magkaroon tayo ng magandang foundation. So, ayun nga, no? Yung root cause is the idea of separation from God, which is, kaya natin sinabing idea kasi in reality, in truth, hindi naman talaga totoo yon. We are never separate from God. So, dahil dun sa separation, doon teka lang, i-move lang natin tong ating okay. So, move lang natin ng konti. Yan. Alright. So, dahil dun sa idea of separation, diyan nanggaling yung fear. No, dati kasi kumbaga originally love lang naman di ba? Sabi nga natin sa mga previous video natin, love is everything, God is love, and everything is love. Pero dahil dun sa idea of separation, nagkaroon ng fear kasi ikaw ba naman maging separate from God?
Siyempre, ang expected na reaction nun, magiging reaction nun is fear, di ba? Kaya nagkaroon ng fear, dati love lang, so yan. So sa spiritual, yan yung kumbaga nangyari dun sa spiritual aspect, no? Dahil dun sa idea of separation from God, nagkaroon ng fear, no? And then, yung in reality, ito yung illusion, ito yung reality, yung love. Only love is real. So, pag-uusapan natin yan, dun nga sa ating self-study. Pero, in relation lang to healing, so, ito yung sa spiritual. So, pagdating sa mental, dito tayo sa mental, ang nangyari is, nagkaroon tayo ng fear-based thinking and love-based thinking. In other words, ito yung negative thoughts natin, negative thoughts. Ayaw sumulat nung nawala na ng ink. And positive. Yan. Yan. So, yung ating mga fear-based thoughts, ito yung mga negative thoughts natin, at yung mga thoughts based on love, ito yung positive. No? So, ganyan na lang muna yung term na gagamitin natin. And then, so yan yung sa mental. Tapos, doon naman sa emotional, di ba? Kasi connected yan eh. Kaya di ba kung ano yung iniisip natin, nagkakaroon siya ng, kumbaga, nagre-register siya as emotion. Kasi emotion is energy nga, di ba? Kumbaga, nag-generate yung thoughts natin ng emotion, ng energy. Yun yung emotion na nararamdaman natin. So, yun yung sa emotional, no? So, meron din tayong alam mo naman yun, yung mga negative na emotion, ito yung nagko-cause ng contraction. No, yung parang 'di ba, yung contract. Yan, dito naman expand. Yan yung nararamdaman natin, yung parang 'di ba pag yung feeling of freedom, yung joy, expansive, no? Kabaliktaran siya ng mga fear-based na emotions, yung fear, greed, anger, di ba? Parang nagko-contract tayo or tense tayo, no? So, ganun siya. Later on, magfo-focus pa tayo, no, dun sa emotional, yung sa energy aspect, sa emotional aspect. And then, from emotional, yun yung nagmamanifest naman sa physical. Di ba? Yun nga yung, ayan na yung sickness, or hindi sickness, kasi nga sabi nga natin walang sickness. Ano ba? Disease. Yon, sorry. Yun pala. Yun yung tamang term. So, disease. Ito yung is. Is. Diba? Yan yung feel natin sa ating physical body. Parang at ease tayo pag yung nasa tayo, yung nandito tayo sa love na column. Parang at ease tayo, relax. Diba? We feel at ease with ourselves, with the world. No? Kabaliktaran naman nun, sa physical aspect, yung dis-ease. Diba? Kaya siya dis-ease. So, yun yung na-experience natin. Yung katawan natin is not at ease or not in harmony, dis-ease. So, yun. Okay? Now, ito yung sa individual aspect. No, ito yung na-experience natin individually. Pero when it comes to consciousness, to the ascension journey, lahat tayo nagko-contribute doon sa collective level. Kumbaga, na-experience natin siya individually, pero meron ding collective. Di ba kasi tayo, example, kumbaga may mic
micro at saka macro. Kumbaga, tayo, halimbawa ako yung macro level, pero yung katawan ko is made up of billion cells, di ba? So collectively, ako yung taong si Fred, pero individually I'm made up of individual na billion of cells. Diba? So, yun yung bumubuo sa pagkatao ko. Ganon din tayo. Tayong individual na tao, tayo din yung part ng global o yung collective consciousness. And yun yung global consciousness, no? So, ito yung Earth natin. So, si Mother Earth, yan. So, adjust tayo dito. So, yung Mother Earth, angkop na angkop siya dun sa kay Mother Earth kasi parang siya talaga yung parent natin dito sa physical world, no? Pero yun nga, collectively, or si Mother Earth, nag-a-ascend rin siya, no? Nakaka-experience din siya ng meron din siyang soul, si Mother Earth, no? Hindi lang siya itong world na nakikita natin yung physical, meron siyang soul. In fact, ang pangalan ni Mother Earth, yung spiritual name niya is Gaia. Yan pala ang pangalan ni Mother Earth. So, si Mother Earth Gaia, nakaka-experience din siya ng ascension, no? Yung soul niya, nag-e-evolve rin siya, di ba? So, nag-a-ascend rin siya to higher consciousness, katulad din natin, no? So, dahil nandito tayo sa Earth, kumbaga ito yun nga, sabi nga natin, si Gaia yung ating Mother Earth, no? So, connected tayo sa kanya. Kung ano yung level of consciousness natin globally, nakaka-apekto yun sa level of consciousness ni Gaia, ni Mother Earth. Ang magandang example natin dito is yung na-experience lang natin recently, yung COVID, no? Yung nagkaroon ng pandemic, global siya, di ba? Hindi lang siya, kaya siya pandemic kasi affected yung buong mundo. Ito yung isang perspective na pwede nating i-consider, no? So, si Gaia, sabi nga natin, meron din siyang soul and nag-evolve rin siya, nag-ascend rin siya into higher level of consciousness. Yung COVID is, ito yung naging parang catalyst, no? Para mag-ascend siya into the next level, no? Kaso lang, ang nangyari kasi is, yung next level na pupuntahan ni Gaia, ni Mother Earth, is may mga souls, individual souls, na hindi na siya align doon sa level of consciousness, doon sa next level of consciousness ni Gaia. So, ang nangyari is, hindi na siya compatible. Kumbaga, hindi na kayang i-support ni Mother Earth, or hindi na compatible yung level of consciousness ni Gaia and yung individual souls. Ito yung, from a higher perspective, ito yung reason kung bakit nung pandemic, maraming namatay na tao. Kumbaga, kasi hindi na compatible kasi nga yung level of consciousness ng soul, ng individual soul, is hindi na compatible kay Gaia. So, ang nangyari is, dinrap na nung soul yung physical body. And possible na yung soul is mag-i-incarnate siya sa ibang worlds, ibang physical 3D na world, no? Kasi hindi lang naman si Gaia ang nag-host ng mga anong tawag dito? Mga species, no?
So, sa ibang video na natin pag-uusapan yan. So, kung matatandaan mo, dun sa nakaraang video natin, napag-usapan natin na 'di ba dun sa ito, yung part ng ascension, no? Yung journey natin, part ng ating journey dun sa pag-ascend is yung death, no? Isa siya sa importanteng stage or kumbaga yung phase, no? Another next phase siya, importanteng phase siya dun sa ating spiritual journey, no? Yung death. Hindi siya yung end, pero another stage lang siya. Pero dun sa stage na yon, dinadrop na natin yung physical body kasi dun sa level of consciousness, yung sa mas mataas na level of consciousness, mataas na kasi yung frequency or yung vibration, and yung physical body is hindi na kailangan, kumbaga kaya dinidiscard na siya kasi hindi na compatible yung frequency ng physical body dun sa higher level of consciousness, no? So ayan yung from a higher perspective, yan yung nagiging reason kung yung sa mga nagkakasakit, minsan ito yung nagiging part siya ng life plan nila, ng soul plan, na at a certain point, no, ito yung nagiging exit point nila, no, para exit point ng kanilang soul. Kasi 'di ba pumasok sila dito nung pinanganak. So ang exit point nila is yung death, pero entry point ulit siya into another stage of their journey. So yun nga, pagdating sa death is dinidiscard na natin yung body, no? Kasi para makapag-ascend na yung soul into higher level of consciousness, dun sa mas mataas na frequency na, no? Energy, vibration. So ang nangyari nung COVID, marami sa mga souls, no, na nandito sa earth, yung COVID yung naging exit point nila. Kumbaga, ito yung ginawang parang catalyst nga or entry point ni Gaia din para mag-ascend siya dun to higher level, no? To higher level of consciousness. So, at a certain point, no, marami dun sa mga individual souls ang hindi na compatible or hindi na aligned dun sa next level of consciousness, dun sa frequency or higher vibration. Kaya nag-drop na yung body. Yun yung kaya marami sa mga individual souls, yung mga pumanaw, no? So siguro sa ibang yun nga, sa ibang worlds magi-incarnate sila or sa ibang lifetime, no? So ganun yung na-experience natin noon, no, collectively. So di ba yung COVID is a disease? So marami dun sa mga naka-experience nung COVID or yung mga naging affected, nagkasakit ng COVID is nandun kasi sila sa, kumbaga yung level of consciousness nila or yung energy, yung frequency is nagmamatch doon sa, kumbaga kasi dahil mababa yung nasa lower level of consciousness sila, na-attract nila, no, yung COVID na disease. So yung mga naka-attract nung COVID na disease, parang dalawa yung naging scenario. Isa is, yun nga, yung death, no, diniscard na nila yung physical body and yung soul nila nag-evolve na into the next level. Yung isa naman, no, nagstay pa rin sila doon sa kanilang physical body, hindi umalis yung soul nila, hindi nag-depart yung soul. Pero dahil doon sa experience is nag-evolve sila, naka-evolve sila doon sa, naka-step up sila doon sa next level of evolution nila of their souls, no? Ito rin yung naging personal experience ko, although hindi ako nagka-COVID.
nagkasakit rin ako before, no? So, kumbaga ito yung naging catalyst ko rin personally para mag-evolve yung soul ko. Kasi parang nagkaroon lang din ako ng dalawang possible scenarios dun eh. It's either nagtuloy-tuloy ako magkasakit or yung isang scenario which is yung na-experience ko is naka-recover ako, gumaling ako, and yun yung naging way para step up rin ako into my next level of evolution, no? So kaya nga nag-deepen yung healing ko, no? Yung from physical, emotional, mental hanggang sa spiritual, no? And then patuloy pa rin, nag-evolve pa rin tayo, nandun pa rin tayo sa ascension journey, no? So ganun yung isang example or scenario na kung saan yung sickness, no, pag nag-heal tayo, or yung isang scenario is yung pag nag-depart yung soul, pag pumanaw yung tao, no? Either way, parehas lang siya nagsi-step up doon sa next level of consciousness, no? So sige, pag-usapan natin individually yung different aspects of healing, no? So sa physical, sige, lipat tayo dito. Sige, so isa-isahin natin ulit yung different aspects of healing. So physical muna tayo. So sa physical naman, napag-usapan na natin to or na-discuss ko to sa ibang video, pero daanan na lang ulit natin ngayon dito. So meron tayong two bottom lines of disease. Yan yung nutritional deficiency, at saka toxicity. Yan. So, kung ito yung two bottom lines of disease, yung healing, meron ding two bottom lines sa physical aspect. So, yung isa is nutrition. At yung isa ay detoxification. Yan. Actually, itong nutrition and detoxification, hindi lang siya applicable sa physical, kundi pati dun sa ibang aspects of feeling rin, sa emotional, mental, and spiritual. Kasi di ba kailangan nino-nourish natin yung aspect na yon, and yung mga toxic, yung mga toxicity doon sa bawat aspect na yon, kailangan dinidetox din natin. Nagki-cleansing din tayo dapat sa ibang aspects of our being. Yon. So, since ang focus natin dito is yung sa non-physical aspect, no? Yun yung magiging focus ng discussion natin in this video. So, sa emotional, next aspect tayo. Yan. Meron tayong gagamitin na chart na natutunan ko sa isa sa mga popular na teachers ng Law of Attraction, no? Kasi yung Law of Attraction based siya sa dun sa napag-usapan natin before, yung concept of vibration, energy, frequency, no? So isa sa mga popular teachers noon is si Abraham Hicks, no? So meron siyang pinakita or tinuro na, ayan, sana nakikita mo yung emotional scale, no? Ito yung
binigay niya sa atin na guide, no? Pwede natin tong gamitin. Yan. So, kung mapapansin mo dito sa emotional scale, yan, meron tayong 22 levels. Yan. So, yan, no? Kung makikita mo dito, pinakamataas, no? Dun sa scale is yung joy, empowerment, freedom, love, no? Ito, yan. Sana nakikita mo, nababasa mo. So, ito yung energy scale. Pwede rin nating sabihin energy scale or emotional scale. Yan. And pinakababa is yung depression. So, in terms of the emotional aspect of feeling, ang sinasuggest dito ni Abraham Hicks or ang tinuturo niya is kung halimbawa nasa pinakababa tayo, nandito sa fear, diba? Fear at saka love, no? Ayan yung sinasabi natin, dalawa lang siya kung tutuusin, fear at saka love. Tapos itong mga to is para mga sub-levels lang, no? So, ang sinasabi niya is kung mag-move tayo from fear to love, ang sinasuggest niya is maging gradual yung pag-ascend natin, no? Kasi mahirap kasi pag yung nandun tayo sa pinakababa, tapos gugustuhin agad natin na mapunta doon sa number 1. Kumbaga, yes, kaya naman siya, no? Ayan yung mga na-experience ng mga sudden awakening, yung talagang extreme yung level nila, nasa pinakababa na sila, no? Yung sobrang depressed, tapos nagkaroon sila ng parang moment of enlightenment, biglang nag-jump sila doon sa pinakamataas na scale, no? Doon sa love, no? Pwede naman yun, pero most of the time, hindi naman siya common, no? Marami sa atin ang may experience or ito nga yung mas recommended is yung gradual na pag-step up natin kasi para hindi mahirap. Kasi kung makikita mo dito, napakalaki nung gap from 22 papunta dun sa 1. Kaya ang sinasabi niya sa atin dito, yung process of healing, yung ideal process of healing is kung nandito ka sa fear, depression, powerlessness, okay lang kung ang next step natin is mapunta tayo dun sa 21, yung guilt, unworthiness, and then next is yung jealousy, and then rage, no? Revenge, anger, discouragement, hanggang sa unti-unti tayo makarating doon sa love, no? So, yun yung healthy na kumbaga process na kumbaga lahat tayo makaka-cope dun sa process na yun kasi gradual lang siya compared doon sa from fear to love agad magja-jump, no? Medyo challenging talaga siya, mahirapin. Ang mangyayari pa nga minsan pag nag-jump doon sa number 1 dahil hindi tayo ready or hindi natin masustain yung ganong level of energy, ang nangyayari is bumabagsak ulit tayo or bumababa ulit tayo kahit na hindi naman yung gusto natin. Kasi parang hindi pa ready yung soul natin or wala pa tayo dun sa stage of evolution na yon, no? So, ang nangyayari, kahit na nag-jump tayo doon sa pinakamataas na level, pag na-skip natin tong mga levels na to, nangyayari is bumabalik tayo, no? Bumababa. And okay lang yon, walang problema doon. As long as tuloy-tuloy lang tayo sa pag-evolve natin into love, no? So, yun yung ideal way of feeling, na ideal process of feeling is dumaan tayo dun sa bawat stage, no? Kasi dun sa bawat stage na to, meron tayong matututunan na lesson, no? Para pagdating natin dun sa love, no, lahat to nadaanan na natin, alam na natin yung mga lesson na tinuro ng bawat isa, no? Kaya pagdating natin dun sa love, alam na natin kumbaga mas malawak na yung
knowledge natin, yung wisdom natin, yung perspective natin, and mas nakaka-relate tayo, no, doon sa mga taong nakaka-experience pa nito kung nasaan man silang level nito. Kasi doon din tayo nanggaling, napagdaanan din natin, no? So kung i-guide rin natin sila, kung may ma-share tayo sa kanilang experience, mas effective or mas na-share natin ng maayos kasi alam natin, kasi na-experience natin yung na-experience din nila. Okay? So, ayan yung um, journey natin, yung sa emotional aspect. No? So, dito sa emotional aspect, meron din tayong tinatawag na chakra. Yan. Ang ibig sabihin niyan is will. Yan. Ito yung energy centers natin. So, itong mga energy centers na to, meron tayong 12 meron tayong 12 pero ang popular is yung 7 lang, no? Yung 7 energy centers. So yung dito sa chakra, dahil will siya or energy center, pwede siyang, pag yung healthy is yung flow, no? Nagfo-flow yung flowing yung will, no? Umiikot siya. Or yung disease naman, yung sa disease is yung blockage, no? Or block, no? Pwedeng yung energy center maging block siya, no? So ano yung impact nun sa physical aspect? Kasi 'di ba sabi nga natin meron siyang physical manifestation. So meron akong papakita na ito yung emotional pain chart, no? Ayan. So hindi mo lang siya mababasa, pero ang pinapakita dito is yung mga pain na nafi-feel natin sa ating katawan, no? Example dito is ayan yung sa neck. So ayan, sinabi niya na nga dito, parang pinakita na nga dito yung mental na rin, no? Kasi yan yung sa next aspect natin, di ba? Connected kasi lahat eh, yung mental, emotional, physical, and yung pinaka root nila is yung spiritual, di ba? So, ayan, for example, yung sa neck, refusing to see other sides of the question, inflexibility, no? So, kaya tayo nagkaka-experience ng disease, di ba? Ng physical disease sa neck, no? Sa shoulders naman, yung represent our ability to carry our experiences in life. Spine, no, represent the support of life. Sa elbows, wrist, no. So pinapakita dito, no, sa different parts of the body, no, yung mental patterns natin, yung mental thought patterns, no. Ito yung na-experience natin. Tingin tayo dito. Ayan, ito example, ito yung physical disease, yung bursitis, repressed anger, no? Yan. So, dito pinakita yung relationship, no, nung magkakaibang aspects of feeling. Yung magkakaibang aspects of feeling, yung physical, mental. Yung sa emotional naman, so dito nga sa chakra, meron tayong 7 energy centers. So daanan na lang muna natin yung energy center, siguro sa ibang video na lang natin pag-usapan, no? So meron tayong root chakra, sacral, solar plexus, heart,
Meron tayong throat. Third eye. And yung ating crown. Yan. So, located ito sa iba't ibang parts ng ating katawan. No? Sa susunod na video na lang natin pag-uusapan yan. Pero, ito nga, pag pag nagkakaroon ng blockage dito, no, and ang cause niyan is yung mental thought patterns nga natin, no, or pwede rin yung mga experiences natin sa buhay, yung mga traumatic experiences, no, nagko-cause siya ng blockage dito sa mga energy centers na to, no. So, depende kung saang energy center, nagma-manifest siya physically as a disease, no. So, sa susunod na video na lang natin pag-uusapan yun in details. So, sa mental naman, so kanina nakita na natin yung effect naman ng mental, no? Ito nga, yung thought patterns natin, no? So, nagre-register siya emotionally, and then ito yung nagiging physical manifestation niya, yung iba't ibang pains or disease na i-experience natin sa katawan, no? So, gusto ko lang i-emphasize dito sa mental part, kasi yung dito, no, yung sa emotional scale, kasi di ba minsan pag nandun na tayo sa pinakababa, dumadating tayo dun sa point na nagkakaroon tayo ng suicidal thoughts, di ba? So, yun yung gusto kong emphasize dito sa mental aspect, no? Yung pag dumating na sa point yung nagkakaroon na ng suicidal thoughts, no? Kasi medyo sensitive tong issue na to, so gusto ko siyang i-brought up. So, balikan natin yung isa nating diagram. Ito. Okay. So, yun nga sa mental aspect, no, yung suicide, ang misperception kasi natin, ang akala natin is suicide and death, di ba? Death, suicide. Tumatakbo sa isip nung nagkakaroon ng mga suicidal thoughts is tapusin na lang yung paghihirap or yun nga, yung suffering. Pero suicide kasi is not the escape, no? Hindi siya yung way to heal para maalis natin yung suffering or yung pain na na-experience natin. Hindi siya yung way, no? Hindi siya yung proper way to heal kung ano man yung na-experience natin na pain or suffering. No, kasi nga, tulad nga ng napag-usapan natin, yung death, tinatanggal niya lang yung physical body. So, kailangan nating ma-realize na dun sa point of suicide or dun sa point of death, no, ang nawawala lang dun is yung physical body. Pero kung saan tayo nag-exit, no, kung ano yung level of consciousness natin, yung na-experience natin na energy, yung vibration, yung pain, yung suffering, kung ano man yung na-experience natin nun, kung nasan stage tayo nun, yung entry point natin after death or after suicide is ganun din, no? In fact, mas may experience pa natin siya ng intense kasi nawala na yung physical body, yung dense part, no? Yung thoughts, yung emotion, mas mafe-feel natin siya ng mas intense, no? So, yung pain and suffering, mas lalo pa natin siyang ma-experience, no? Doon sa, kumbaga yun yung i-clear natin, yun yung i-heal natin. Although, syempre, iba na yung experience natin doon, mas magiging, kumbaga, mas magkakaroon tayo ng guides and mas ma-assist tayo kasi nawala na yung physical veil, no? Kumbaga, nandun na yung mga spirit guides, yung mga angels, may mga mag-a-assist sa atin, no? Pero hindi yun automatic na matatanggal yung suffering and yung pain. Ang matatanggal lang doon is yung physical body. Yun yung kailangan nating ma-realize at the moment of death, of suicide.
and even yung mga nagkakasakit. Kung ano man yung mga kine-carry nila na pain, suffering, na based on fear, no? Kasi yun yung i-heal, no? Yung perspective natin, yung idea of separation, no? At yung lahat ng mga naging effect nun, no? Sa ating emotion, sa mental, yung mental thought patterns natin, no? Yung mga negative thinking patterns natin, yung mga emotion, yung mga negative states of emotions natin, lahat yan, i-heal pa rin natin yan, whether we have the physical body or not. No, yun lang yung pinagkaiba nun. So, there's no escaping yung healing, no? And it's a good thing rin, hindi siya bad news. No, kasi lahat, ibig sabihin nun, lahat tayo mag-heal, lahat tayo babalik kay God, no? Lahat tayo mag-evolve doon sa ating best version, no? Iba-iba lang yung experience natin, no? So, sana ma-realize natin na there's no point, no? Kung gusto talaga nating there's a better way, no? Ito nga, kaya ko rin sinishare to para maintindihan natin yung journey na na-experience natin, no? There's a better way, no, para mag-evolve. Hindi natin kailangan ma-experience yung pain na and suffering, no, and hindi natin kailangan mag-resort to suicide or kung ano man yung mga escape route na naiisip natin, whether yung mga harmful na substances, hindi sila nakakatulong, nade-delay lang lalo yung evolution natin, no. So hopefully itong ginagawa natin, ito yung maging alternative, no? Ito yung piliin natin, maging conscious tayo, maging aware na para ito yung piliin natin na way, no? Sabi nga natin previously, no, pwede tayo mag-evolve through joy, through beauty, through goodness, through happy experiences, through love, no? Forgiveness is the way, no? Yun yung the only way to heal para mag-ascend tayo to love. No, so pagpapatuloy pa natin tong mga discussions natin na ito, no, lalo na pagpasok natin dun sa self-study, mas lalo pa nating pag-uusapan itong mga ganitong topic, no, and hopefully makatulong to sa iyo in your journey. Let me know kung may questions ka, kung ano yung mga gusto mong pag-usapan pa natin or hindi pa malinaw sa'yo, please let me know in the comments or reach out to me. Nandyan yung contact details ko below in this video. And so yun lang muna for now. And I'll see you sa mga susunod na installment pa ng ating video. Thank you so much for joining.